Hello, welcome sa Bodybuilding 101. So, dito ang goal natin is makagawa tayo ng isang workout regime wherein 3 times a week, progressive overload, and proper workout split. So, sa loob ng 1 week, 3 beses tayo mag-training and then dapat ma-hit na natin lahat ng muscle na kailangan natin. So, ganito yung naisip tong split. Day 1, meron tayong chest and back. Day 2, and day 3. So, basahin nyo na lang. So, kung split screen natin yan, makikita natin na sa day 1, let me get a pen. Sa day 1, meron tayong chest, and back. Day 2, meron naman tayong shoulders and arms. So, there's a front view, shoulders and arms. Back view, shoulders and arms. And day 3 naman, meron tayong core and legs. So, meron tayo ditong core, meron tayo ditong legs, and then meron naman tayong legs dito. So, as you can see, namarka na natin lahat ng green ito. So, hindi kasama yung face, syempre. Hindi naman tayo nagka-training ng mukha. Hindi kasi David Lade. Tapos, okay. Magsimula na tayo gumawa ng workout plan para sa day 1 natin. Magsimula tayo sa chest. So, sa chest, meron tayong 3 muscle fiber. Meron tayong upper chest, meron tayong middle chest, and meron naman tayong lower chest. So, kailangan natin ng dalawang exercise para sa chest. Kailangan natin ng pressing, tsaka kailangan natin ng flying. So, same dun sa dalawang yun, meron tayong 3 variation, which is flat pressing and flying, incline pressing and flying, and meron naman tayong decline. So, wherein, dito, syempre, yung weight natin is nasa taas, pababa ng katawan natin. Okay. Sa incline press, ang nahihit niyan is yung lahat ng fibers ng chest natin, which is yung 3. Inclined naman, ang nahihit niyan is, ang dominant is yung upper, secondary naman is yung middle. Declined naman, ang dominant dyan is yung lower chest mo, secondary naman is yung middle. So, ano ba yung the best na pushing dito? So, magbe-base tayo sa science and anatomy. Sa ating mga lalaki, by nature, develop na agad yung lower chest natin. So, kung wala ka namang under boob, there's no need for you to do a decline press. Pero kung meron, edi gawin mo. So, meron na lang tayong dalawang choice dito. Meron na lang tayong flat, meron tayong incline. So, sabi ko kanina, ang flat is nata-target niya lahat. So, siguro naiisip mo, flat na yung kunin natin. So, magbe-base tayo ngayon sa mga recent study. Ang recent study natin is, pinag-compare nila yung flat tsaka incline. Tapos, ang na-discover nila dun is, same lang yung nakukuha nating result dito sa dalawang to. However, sa incline press, mas nakakakuha tayo ng more upper chest activation. So kung same lang sila, more ito, obvious naman siguro kung ano yung the best. So para dito, ang unang exercise natin is incline. Wherein, again, dominant yung upper, secondary naman is yung middle. So pwede na natin siya ilagay dito. Inclined chest press. So right now, gumagawa tayo ng mga workout plan. Later on naman, i-explain ko yung pinagkaiba-iba ng barbell, dumbbell, cables, and machine. So, meron tayong pushing movement. Next naman is flying movement naman.
So, gumagawa tayo ng fly movement para ma-improve yung kung gaano kalawak yung chest natin pag naka-front view tayo. Kasi yung kasi yung sinet natin kanina, which is pressing movement, ang target nun is yung kung gaano kakapal yung chest mo in side view. So, upper chest. Pinakamahirap buuin sa chest ng isang lalaki in anatomy. So, pressing movement, pag naka-side view ka, dun siya magiging visible. Pag naman naka-front view ka, itong kailangan natin ng fly movement. So, sa fly movement natin, so again, gaya nga na na-mention ko kanina, meron tayong flat, incline, decline. Same logic lang yon. However, kailangan ba ulit natin piliin yung upper? Actually, hindi na. Kasi, kailangan natin ma-target lahat ng muscle fibers natin, di ba? Yung unang pressing movement natin, dominant na yung upper, secondary na yung lower. So, ang kulang na lang natin is yung lower. Kasi kanina, upper and middle eh. So, dito, ang pinaka the best siguro is gumawa tayo ng isang flat flying movement para matarget na natin lahat ng muscle pecs natin. So, dito, ang ilalagay ko dito is chest flies. Okay, so check na tayo sa chest. Na-target na natin lahat. Next naman is yung back natin. So, sa back, meron tayong dalawang movement rin. Meron tayong horizontal movements, horizontal, and meron tayong mga vertical movement. So, magsimula muna tayo sa vertical. Pinaka-effective, pinaka-simpleng exercise is lat pull down. So, lat pull down, meron din tayong tatlong variation dyan. Ito kunwari yung ulo mo. This is your head. And this is your arm. Meron tayong standard grip. Meron tayong narrow grip. And meron naman tayong wide grip. So, nagkakaiba-iba yan sa activation ng lats mo. So, ito yung lats. Meron siyang scientific name pero tatawagin natin siyang lats for shortcut. Ito yung lats natin. Imaginin mo na lang ito na parang gunting. The more you spread your arms, the more na bumababa yung bigat. For example, dito, gunting. Gunting is pa letter V, di ba? So, pag naka-standard form ka, nata-target natin dyan is yung part na to. Itong part na ito. Pag naman naka-narrow tayo, ang nahihit is ito. Pababa siya ng pababa. And then, pag naka-wide ka naman, ang nata-target naman is, so drawing ulit natin ng gunting, ang nata-target naman is yung bandang taas. So, di ko alam kung ano na-mention ko kanina, no? Basta ganito. The more you spread your arms, the more na tumataas yung bigat. Tumataas yung muscle stress. So, ganun. So, dito, ang pinaka the best siguro na vertical movement natin is standard. Kasi pag standard, mahihit natin itong buong back natin. So, ilalagay na natin yan dito. Lat pull down. So, normal grip. So, meron na tayong vertical movement. Next naman, horizontal movement naman. So, same logic lang sa kanina. As you spread your arms wider, as you spread your grip wider, mas tumataas yung mas tumataas yung muscle activation. So, na-target na natin yung buo. So, kailangan pa ba natin ng isa? Na-target na naman natin ang buo. Oo, kailangan natin ng isa pa. Kasi dalawa yung function ng back natin. It's either pulling vertically, pulling horizontally. So, dito, ano ba yung the best para sa horizontally naman?
So dahil na-target na natin lahat, it depends na lang sa'yo kung ano yung gusto mong dominant. So mas gusto mo ba dominant yung upper back mo? Mas gusto mo ba dominant yung lats mo? So dahil bodybuilder tayo, ang goal natin is to be as wide as possible sa stage. So to do that, kailangan natin ma-target ito specifically. So again, nasa bandang baba to. Dahil nasa bandang baba, mag-base ulit tayo dito, dun sa mga grip natin. Dahil sa bandang baba yung kailangan natin i-active, kuha tayo ng narrow grip. So dito meron tayong pull down. Meron naman tayong mga rows. Hindi ko na-mention kanina, rows yung tawag sa mga horizontal movement. Rows. Ganyan. So dito, naglalagay na tayo dito ng close grip row. So may day 1 na tayo. Yes, na-target na natin yung ating chest and yung buong back natin. Wherein sa back, dominant yung ating lats. So day 2, shoulders and arms. So sa shoulders, meron tayong tatlong shoulder fiber. Meron tayong front shoulders, hindi ata kita. Kuha tayo ng blue. Meron tayong front shoulder, front delt, meron tayong side delt, and meron naman tayong rear delt. So kailangan natin ng tatlong movement para sa shoulder. Kasi bodybuilding, shoulder yung nagbubuo ng overall wideness mo. Pag naka-front view, of course. Pag naka-back view naman is back. So, dito, kailangan natin ng pushing movement, lateral movement, and reverse movement naman. So, para sa pushing movement natin, ang pinaka-the best na masasuggest ko dito is shoulder press. Bakit shoulder press? Pag nag-shoulder press kasi tayo, na-active na yung front and yung side natin. So, primary, secondary din yung rear. So, hindi na natin kailangan mag-front raises. Hindi mo na kailangan isa-isahin yun. Kasi it's a waste of time. Pwede ka naman mag-training ng dalawang fiber at the same time. So, meron na tayong front, meron na tayong side. The next naman is yung side natin. So, para dito sa side, isa lang naman yung movement ng shoulder natin para sa lateral movement. Meron tayo ditong lateral raises. So, ito panoorin mo sa YouTube yung mga yan. And then, lastly, so meron na tayong front, meron na tayong side. Ang next naman is yung rear. Sa rear, isa lang naman din yung galaw natin. Meron tayong mga rear delt fly. So, rear delt flies. So, check na tayo sa shoulder. So, next naman is yung arms natin. Yung arms natin, meron tayong bicep. Kita ba? Hindi ata kita yung pen. Meron tayong bicep. Meron tayong tricep. And meron tayong forearm. So, dito, we will train as much muscle fiber sa arms natin as possible. Mauna muna tayo sa bicep. Bicep, pinaka-effective na workout talaga. Pinaka-basic, pinaka-effective. Meron tayo dyan bicep curl. Ayan, best na. Hindi mo na kailangan ng iba. Kasi, pag nag-bicep curl ka, ang primary muscle dyan is bicep mo. Secondary muscle naman is yung forearm. So sa bicep, meron tayong long head, short head. Actually, hindi mo na kailangan mag-focus sa ganun. Basta importante, matraining mo yung buong bicep overall. Hindi mo na kailangan mag-focus sa long head or short head. Pumili ka na lang exercise na nahihit parehas yun. So, masisave yung time mo, mas effective pa. So, may bicep na tayo.
So next naman natin is yung tricep. So tricep, meron tayong tatlong part dyan. Meron tayong side head ng tricep, meron tayong short head ng tricep, and meron tayong long head ng tricep. So as you can see, yung pinakamalaking muscle sa tricep natin is yung long head. Dahil pinakamalaking muscle, yan yung pinakamahirap buuin. So ako personally, kung magte-training ako in a smart way, ite-training ko na yung long head natin. So para ma-active yung long head mo, kailangan, this is your head, yung elbow mo laging overhead. So, best exercise para doon, skull crushers. So, ano ba ang benefits ng isang magandang long head bicep? Front double bicep. So, kailangan mo ng malaking long head kasi mas napapalaki nun yung bicep mo visually para siyang optical illusion. So, pakita ko sa'yo. So, meron tayong bodybuilder dito. As you can see, ito yung bicep niya. And ito naman yung long head tricep niya. Napapansin mo kung gaano kababa ito? Kung gaano siya, kung gaano niya napapa-thick yung thickness ng arms mo pag malaki yung long head mo. So para sa akin, if I will train in a smart way nga, dito ako magpo-focus sa long head. So, ayun na siguro yung ating day 2. Day 3 naman, meron tayong core and legs. So, sa core, sabi nila, ang abs daw ay nakukuha sa kitchen. Di mo na kailangan i-training yung abs. Kahit mag 1 million sit-ups ka, hindi yan lalaki. Unfortunately, hindi. Kasi ang abs natin is muscle din, kagaya ng iba nating muscle. So, kailangan din natin yung i-training. So, meron tayo dito upper, and meron tayong middle, meron tayong lower. So, i-focus natin to from up pababa. So, unang exercise na pinaka-effective, to be honest, is meron tayo nitong cable crunches. Kasi, pag nag-cable crunches ka, ang nahihit mong muscle doon is yung upper, which is yung primary, secondary naman is middle. So, ano na lang kulang natin? Lower. Para sa lower, leg raises. Kasi pag nag-leg raises tayo, primary muscle, lower. Secondary, middle. So, na-hit na natin yung buong abs natin. So, syempre kasama rin yung obliques natin dyan. Kasama na yan. Okay, ano na lang yung next natin? Yung last is yung legs. So, sa legs, meron tayong dalawang movement. Meron tayong pressing and meron tayong extension. So, pinaka-effective exercise para sa overall legs natin, which is, so meron tayong quads dito. Ang tawag dito is quads. Front view yung nasa harap. Tawag naman sa puwet natin ay glutes. Tawag naman sa likod ng legs natin ay hamstring. And syempre, yung pinakamahirap buuin, actually hindi talaga lumalaki, except na lang kung maganda genetics mo, is yung calves natin. So, magsimula tayo dito sa quads. Actually, overall legs. Overall exercise na pinaka-effective is any form of pressing movement. So, it's either squat or leg press. So, dito, pipiliin ko yung leg press. Mamaya, i-explain ko kung bakit. Kasi, pagko-compare natin yung mga machine, barbell, dumbbell, and cables. Mamaya, explain ko to. Bakit mas pinili ko yung leg press over squat? So, na-training na natin yung buo. Meron na pressing movement. So, pag nag-leg press ka, ang nati-training natin doon is yung quads, glutes,
hamstring, and onting calves. So, kailangan na lang natin extension movement. Extension movement, so, paano ba? Pressing movement is pag tumutuwad ka. Pag tumutuwad ka, paano ba mag-drawing? Pag tumutuwad ka. Extension movement naman is pag minumove mo yung paa mo from here to here. So, extension pag sumisipa ka. So, kailangan natin training next is ito. Isa lang naman yung exercise dyan. Wala namang iba, kundi ang leg extension. So, in 1 week, na-cover na natin lahat ng muscle sa katawan natin. So, next naman na part ng video na to is machine, barbell, dumbbell, cable. Ano bang pinagkaiba-iba nila? So, siguro pwede na natin tanggalin si Goku. Pag nag-barbell tayo, saan ba mostly ginagamit yung barbell? So, ang barbell is ginagamit siya for strength training, particularly. Bakit strength training? Kasi, if nandito yung kamay mo, ito kunwari ulo mo, so for example, nag-bench press tayo. Pag meron tayong midline dito, ay ang midline na yan, yung force na nabibigay mo sa object is equal. Kunwari, pinush mo yan. Pag pinush mo yan, yung force mo, yung power is pupunta dito sa side na to and pupunta dito sa side na to. Nangyayari yun kasi pinagkokonekta sila na itong midline. Ayun, yung barbell. Doon naman tayo sa dumbbell. So, ito, may bodybuilder ulit tayo dito and nagbubuhat siya ng dumbbell. So, ang dumbbell naman, wala kang midline. So, ano ba ibig sabihin nun pag ganun? Pag wala kang midline, is pwede mag-fall yung weight mo on either side. So, as you can see dito, lifting on dumbbell requires more effort talaga. Kasi, kailangan mo i-balance yung right hemisphere mo saka yung left hemisphere mo. So, saan ba mostly ginagamit ang dumbbell? Ginagamit ang dumbbell mostly pag meron kang muscle imbalance. Muscle imbalance means mahina yung isang side mo compared dun sa isa. So, ayun yung use ng dumbbell. So, barbell, dumbbell set aside. So, next naman natin is cables. So, cable machines. So, cable machines. So, ang cable machines is similar siya sa dumbbell. Kasi for example, meron tayo ditong stock. Kung sabihin na natin mga stock yan. Diba sa cable may ganyan, yung pinapasukan mo ng Allen wrench. And meron kang cable dito, meron kang cable dito. Ito yung handle. Ang pinagkaiba lang niya sa dumbbell is pag naka-cable ka, sinusundan ng katawan mo yung angle ng cable. Ito kunwari yung handle. Ito yung katawan mo. Yung katawan mo, susunod dito sa angle na to. Tsaka isa pa, pag naka-cable ka, constant yung gravity mo na paakyat. Yan, constant yung gravity mo na ganyan. So, paakyat pag nandito yung handle sa taas. Pag naman nasa baba yung handle mo, syempre, pababa. So, same lang sila ng dumbbell. Ang pinagkaiba lang is, ayun nga, constant yung gravity nito. Lagi kang hinihila ng weight. Ayun yun. Lagi kang hinihila ng weight in opposite direction. Tsaka isa pa, sinusundan ng katawan mo yung angle ng cable. So, ayun yung cable natin. So, lastly is sa machine naman. So, ang machine naman is, actually maganda siguro kung pagtatabihin natin itong mga to. Ayan. Ang dumbbell ay kaparehas ng cable.
Ang barbell naman is kaparehas ng machine. So ano bang pinagkaiba ng barbell tsaka machine? So madami tayong machine, pero gamitin natin siguro example is yung hammer strength chest press. Hammer strength chest press. So you can see dito, works similar siya as bench press. So ano bang pinagkaiba ng mga machine? Ano natin siya ito-drawing? Di na natin ganyan. Tapos nandito yung weight. Ito yung tao. Ito yung handle. Ang pinagkaiba ng barbell sa machine is pag naka-machine ka, hindi mo na kailangan mamroblema sa form. Kasi hindi mo na iisipin na gigewang yung weight. Kasi fix na yung angle mo. Ang poproblemahin mo na lang is paano mo ipupush yung weight, paano mo i-contract yung muscle mo. Ayun na lang. So, ayun yung best short explanation doon. So, pagdating sa bodybuilding, ano ba yung the best? Ang the best sa bodybuilding is depende. Depende yan sa preference mo. Pero kung akong tatanungin mo, ano ba yung the best dito? Ang pinaka-the best dito is dumbbells at machine. Machine sa mga compound movement. Compound movement is madaming muscle yung gumagana sa isang exercise. For example, balik natin yung anatomy ni Goku. Goku anatomy. Kung babalikan natin ang anatomy ni Goku, for example, copy paste. Yan. For example, nag-bench press ka. Bench press, pressing movement. Ang gumaganang muscle doon is yung chest mo, yung front delt mo, yung tricep mo, tsaka yung core. Compound movement yon, madaming muscle yung gumagana sa isang exercise. And meron naman tayong isolated movement. Ibig sabihin na isolated movement, isang fiber lang ng muscle yung gumagana. So for example, sa tricep, meron tayong skull crusher. Ayun lang yung gumagana doon. Wala siyang back involvement, walang chest, walang shoulder. Yun yung isolated. So para sa akin, pinaka the best, pinaka logical. So kahit sino gagawin to. Pag nagko-compound movement ka, the best, machine. Pag isolated naman is either dito sa dalawang to. So, ibig sabihin ba nun, hindi na maganda yung dumbbell, yung barbell? Maganda pa rin siya. Actually, all works the same lang talaga. Same result lang yung makukuha mo. Pero syempre, doon tayo sa pinaka-optimal. Mag-set na tayo dito. Incline chest press, compound movement, machine. Chest fly, isolated movement. So, kailangan ba mag-ano tayo dito? Kailangan ba mag-dumbbell tayo dito? Kailangan ba mag-cable tayo? Actually, kung meron kayong ganitong machine, chest fly machine, machine siya. Actually, kung meron kayong ganitong machine, better. Pero kung wala, pwede ka naman mag-cable. Lat pull down. So, ang lat pull down natin ay machine lang naman yan eh. Hindi na natin sabihin na machine. Close grip row. It's either mag-machine ka dito or cable. Kasi rowing machine. So, pwede ka mag-cable, pwede ka mag-machine. It's up to you. Pero sa akin, machine kasi ginagamit ko. Kasi pinaka-optimal talaga yun. Next naman, shoulders. Shoulder press. Compound movement. Machine. Machine. Lateral raises. Isolated movement. Pwede tayo mag-dumbbell, pwede tayo mag-cable. Pero for now, dumbbell. Pero syempre, try to experiment din. Huwag mong susundan kung ano lang yun nandito. Mag-explore ka din. Rear delt fly. Isolated movement. Kasi yung rear delt mo lang yung gumagana. So dito, maganda if meron kayong, if nare-reverse yung chest fly machine nyo. Kasi yung chest fly machine, pwede mong i-reverse yan eh. Hindi ko alam kung may machine na wala nun. Wala naman. Machine. Bicep curl. Isolated. Dumbbell or cable. The best dumbbell kasi hindi tayo bitch.
Skull Crusher, isolated. Dapat ba dumbbell? Actually, maganda dito, cable. Cable crunches, cable, leg raises. Oops, leg press. Ito, leg raises sa lower. Itong leg raises, body weight yan, so wala tayong ilalagay. So, ito na yung kanina, babalikan natin. Bakit ba mas pinili ko yung leg press over squat? So, gaya nga na na-explain ko dito, sa illustration natin kanina, pag naka-barbell ka, mamumroblema ka kung paano mo ibabalance. However, pag naka-machine ka, o problemahin mo na lang kung paano mo ipupush yung weight, paano mo i-contract yung muscle. Kasi maayos na agad yung form mo. So, leg press machine. Ito yung leg press machine. Hindi mo na kailangan mamroblema sa back mo. May nakapatong na barbell sa back mo. Pwede ka makuba. Pwedeng mahulog yung either side ng weight. Pag naka-leg press ka, fix na yung form mo. Leg press. Machine. And then yung leg extension is machine lang siya. Wala siyang dumbbell. Wala siyang cable. So, buo na. Ilang minutes na ba dito? 31 minutes. What the hell? So, next naman is sa reps and sets natin. Reps, sets. So dito, progressive overload. Progressive overload. So, sets, laging 4 naman yan. Lagi tayong naka 4 sets. Ayan. So sa reps, gaya nga ng sinabi ko kanina, sa reps, kasi kasama, i-recap na natin. Meron tayong 6 to 8 reps para sa strength. Meron tayong 8 to 12 reps para sa muscle hypertrophy. Ibig sabihin ng muscle hypertrophy is napupunit yung muscle mo. So doon nag-grow yung muscle natin. Pag napupunit, tsaka pag nag-heal. So para sa reps, siguro, sa akin as a bodybuilder, focus ako sa heavy weights. So bakit heavy weights? Bakit hindi lightweight? Kasi pag nagbuhat ka ng lightweight, habang dinadamihan mo yung reps, doon palang bumibigat yung weight, di ba? E di i-shortcut mo na, bigatan mo na agad. So yung technique dito is para sa mga compound movement, mag-focus tayo sa 6. Para naman sa mga isolated movement, let's go for 8. Diyan tayo mag-start, okay? Tapos tuturuan kita mag-progressive overload. So dito, compound, isolated, shoulder press, compound, isolated, isolated, bicep curl, isolated, skull crusher, isolated yan, crunches, compound, kahit compound yan dahil maliit na muscle lang, let's go for 8 na. Leg raises, 8, leg press, compound, 6, so extension, 8. So, etong weight, lalagyan mo na ng, ano muna to, blanco muna. Kasi kailangan mo muna kapain yung weight. Kakapain mo if yung kung saang weight ka na challenge. At the same time, kaya mo gawin yung mga reps at sets ng maayos na form. Okay? So, paano tayo magpo-progressive overload? So, gawin nating example to. Sabihin na natin meron tayo ditong 125 pounds. Pag magpo-progressive overload ka, kunin mo yung pinakamababang weight. Pinakamababang available sa gym mo. Kahit 2.5 lang yan. Ang laking effect na ng pwede mo makuha dyan. Kasi ang mistake na nagawa ko dati, and huwag mo na gagawin, ka na gumaya, ang mistake na nagawa ko dati is, ang progressive overload ko is nagmadali ako. Kumbaga, every week, nagdadagdag ako ng 10 pounds kabila ang side ng bar, ng dumbbell, ng machine. Ganong weight ang dinadagdag ko. Ang mali ko dun is, nag-plateau yung muscle ko. Ibig sabihin ng plateau is, hindi na umaangat either yung rep mo or yung weight. Kumbaga hard stuck ka na lang. So, ganito siguro pinakamadaling analogy dyan. Clash of Clans. Anong mangyayari pag nirush mo yung town hall mo? Siyempre, mahuhuli yung ibang weaponries mo.
'Di ba? Magiging weak spot 'yun. So, para mag-progressive overload tayo, ang maisasuggest ko, wait, LBS. Ang maisasuggest ko is, gawin mo tong weight na to. Mag-set ka sa isang reps, sa isang set. Pag nagawa mo to ng maayos, the next week, magdagdag ka ng pinaka-minimal na meron sa gym nyo. For example, 2.5. Plus ka ng 2.5. 27.5 na. Tapos, gawin mo ulit to. 6 reps, 4 sets. Paano pag hindi mo na kaya? Kunwari, sabihin na natin na na-stuck ka dito, 135. Hindi mo na kaya mag 137.5. Ang gagawin mo naman doon is taasan mo ng isa yung reps. Taasan mo. Tapos mag-set ka ng goal. So, kunwari, hard stop ka dito sa 135, 6 reps. The next week, gawin mo tong 7. So, practicing mo ulit. Kung sa tingin mo pangit pa yung form mo, kung sa tingin mo medyo pa, dagdagan mo pa ng isa, 8. Basta, ang maximum niyan, dapat bago mag-12, dapat maayos mo na magagawa yan. So, ganun yung progressive overload. It's either nagdadagdag tayo ng weight or nagdadagdag tayo ng reps. So, sa weight, ang maisasuggest ko dito is 2.5 hanggang 5. Kung merong 2.5 dun sa gym nyo, kung wala, kung ano yung pinakamababa. Sa reps naman, 1 to 2 reps lang. So, ayun yung progressive overload. Dapat every week, pinapractice mo. So, paano mo ba malalaman kung magdadagdag ka? Magdadagdag ka ng weight. Ayun nga, pag successful na yung reps and set mo. Magdadagdag ka naman ng reps mo pag na-hard stop ka sa isang weight. So, ayun. Ano pa bang hindi ko na-cover? I think ayun na, nasa 37 minutes na yung video natin. So, mukhang kaya pa yung diet dito. So, hindi na natin to lalagyan ng weight kasi again, kakapain mo kung ano yung nagagawa mo ng maayos. Ikaw maglalagay niyan dyan. And then every week, dagdagan mo lang. Siyempre, kunwari 125, natapos mo yan. Next week, ang goal mo naman is 127. Pag na-hard stop ka dyan, plus 1 ka lang dito. Ganun lang. Madali lang mag-navigate. So, diet naman. Bodybuilding. So, para sa mga skinny, so, sa mga skinny na tao, kailangan natin mag-bulk. Ibig sabihin ng bulking, is magko-consume ka ng more calories. More calories. So, kung sabihin na natin na 3 beses ka kumakain sa isang araw, dagdagan mo, gawin mong 4 hanggang 5. Ayun yung the best. Tapos, mag-bulking ka in some time. Sabihin na natin 6 months to 1 year. Matagal yung bulking, legit. Kasi ganito yung logic niyan eh. Para lumaki yung katawan mo, sige, drawing natin. Kasi parang bridge yan ha. Parang bridge. So dito, tatakel natin yung analogy ng bulking, cutting. Sabihin na natin na meron tayong bridge. Meron tayong pillar. Sabihin na natin na payatot ka. Pag yung pillar ng bridge mo payat, anong pwede mangyari? Siyempre, obviously, guguho yung bridge. Masisira yan, di ba? Kailangan natin mag-bulk. Pag nag-bulk tayo, malalagyan tayo ng fats. Ay, ang kulay green na yan, ayan yung fats sa katawan mo. So, once na nag-bulk ka, mas masusuportahan mo na yung bridge. Mas masusuportahan mo na. And then, yung muscle mo sa ilalim, mag-i-improve yan. Try natin ulit. So, eto na ngayon yung muscle natin. Eto na ngayon yung fats natin. So, dahil nag-grow na yung muscle natin, huwag na natin patagalin yung bulk kasi tayo mahihirapan. Tataba tayo ng tataba. So, once na sa tingin mo, ready ka na mag-cut ka na. So, pag nag-cut tayo, tatanggalin na natin yung
mga fat sa katawan mo, syempre. Tapos, ang magiging mas visible na dyan is yung muscle mo. So, better analogy. Paano ba? Meron tayong bridge. Meron tayong, hindi pa to yung pillar eh. Hindi, tama. Ito yung pillar. Tapos yung fats, sabihin na natin na yan yung mga surrounding na construction. Ang surrounding ng mga construction. Siyempre, kailangan natin ng construction para mas mabuo natin yung pillar. 'Di ba? Tapos, once na nabuo natin yung pillar, anong gagawin natin sa construction? Siyempre, tatanggalin na natin. Ayun yung best analogy doon. Bulking, cutting, bodybuilding. So, that's all siguro, 40 minutes.